Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rico. 30 years old, may asawa, at nakatira dito sa bagong baryo Caloocan City. Maaga akong nag-asawa. 21 years old ako nang pinakasalan ko si Rowelyn na 8 taon ang tanda sa akin. May iba akong gustong babae noon, pero napikot ako at nakabuntis kaya napilitan akong panagutan na lamang yon. Ayoko naman kasing maging irresponsable tulad ng ama ko at sa awa naman ng Diyos ay unti-unti kong natutunang mahalin ang aking asawa. Samantala madali naman akong nakakuha ng magandang trabaho kaya makalipas lang ng 2 buwan ay nagpasya na kaming bumukod ni Rowelyn. Okay naman nung unang pagsasama namin pero hindi nagtagal at naging demanding ng aking trabaho. Kumakain ng malaking oras at minsan ay itutulog mo na lang ay kailangan mo pang siputin ang trabaho mo. Bilang paghanda sa kabuwanan ni Rowelyn, 5 buwan pa lang bago siya manganak ay inihatid ko na siya sa aking mga biyanan upang makatiyak na may titingin sa aking asawa habang ako ay nasa trabaho. Mahirap para sa isang nagbubuntis ang hindi mapagtuunan ng atensyon lalo na't panganay namin ang kanyang iluluwal. Sa kabilang banda ay bumalik ako sa inuupahan naming bahay dahil malapit yun sa aking trabaho. Sa panahong hindi ko kapiling si Rowelyn, tanging adult sights at ang aking kamay lamang ang aking kaulayaw sa gabing malamig. Takot naman ako mag-beer house kasi baka makakuha pa ako ng sakit kaya tiyaga-tiyaga na lamang at tuwing weekends na lamang ako nakakabisita sa aking asawa at kahit papano ay nagagawan pa rin ni Rowelyn na paligayahin ako kahit nabuntis siya. Pero sa minsang pagbisita ko sa aking asawa, makatapos ang isang masarap na romansa ni Rowelyn ay kinausap ako ng aking biyanan hinggil sa kalagayan ng isa sa aking mga hipag. 5 kasi silang magkakapatid ni Rowelyn at puro yun babae. Lahat sila kasama ng aking asawa ay nabiyayaan ng magandang itsura pero syempre si Rowelyn ang the best. Ipinakiusap sa akin ng aking biyanan na kung pwede ko daw maipasok ng trabaho sa aking pinapasukan ang isa sa kapatid ni Rowelyn na si Mira, pangatlo sa kanilang magkakapatid. Syempre, biyanan ko yun, kaya mahirap tumanggi, baka magtampong mga matatanda. Kaya pumayag akong tulungan si Mira na makapasok sa aking pinagtatrabahuan at dahil malayo ang lugar nila sa pinagtatrabahuan ko, ay nagkasundo na lamang kami na tulungan ko si Mira na makahanap ng uupahang dorm o bed spacer malapit sa opisina. At dahil doon na naghahanap ang kapitbahay kong matanda ng bed spacer, ay agad kong pinareserve ng space si Mira, lalo na nung matanggap siya sa trabaho. Mabait si Mira. Matanda lang siya sa akin ng 2 taon. Nagsabi din siya sa akin na botong-boto siya sa akin para sa kanyang ate. Dahil doon, naging close kami. Palagi ko siyang hinahatid sa kapitbahay kung saan siya nagbe-bed space. Minsan, si Mira mismong dumadalaw sa akin. Pero dahil sobrang close namin ang hipag ko, ay hindi ko namalayan na unti-unti na akong naaakit sa kanya hanggang sa natagpuan ko na lang ang aking sarili na pinagpapantasyahan ko na si Mira. Siya ang pumapasok sa isipan ko habang pinapaligaya ko at ini-explore ang aking katawan. Hindi niyo naman ako masisisi kung maglakbay ang aking diwa sa itsura ng aking hipag. Morena si Mira, pero ang kinis ng balat niya. Mga malalaking dibdib na nag-uulugan sa paglalakad. Ang ganda din ng hugis ng kanyang balakang. Nagpasikot-sikot ang aking imahinasyon. Katali ko ang aking hipag. Ang hindi mapigilang pagpapantasya sa mukha ni Mira habang inaayuda ko siya sa aking armas.
Nagpatuloy ako sa ganitong eksena hanggang sa mapagtanto ko na lamang sa aking sarili na hindi na sapat ang aking pagpapantasya para mapagbigay ang init ng aking laman. Hindi ako noon nakatiis at binasag ko ang pader na nakapagitan sa amin isang araw habang minamaneho ko siya pauwi sa kanyang bed space. Nagbukas ako ng isang usapin na sa tingin ko ay interesante para sa kanya. Jackpot ako at napukaw ko ang atensyon niya. Sa kalagitnaan ng aming biyahe ay masigla na ang aming usapan. Samot-sari ang tinakbo ng aming usapan. Sa paminsan-minsang pagkambyo ko ay nasasagi ko ang kanyang tuhod na otomatikong nalilingon ko at namamalas ang kanyang magandang legs na hindi kayang ikubli ng kanyang miniskirt. Ang kinis at talagang nakakatakam. Nabuhay din ang aking armas at nagsimula na itong pumiglas sa ilalim ng aking pantalon. Sa wakas narating din namin ang bahay kung saan siya nagbe-bed space. Dahil sa merong ongoing fumigation sa loob, kaya nagpasya na muna kami na magpalipas muna sa aking bahay. Pagdating doon ay agad akong nagpalit ng damit at habang si Mira ay nagpresentang umorder ng aming pagkain gamit ang isang delivery app. At habang hinihintay ang aming pagkain ay nagkukwentuhan muna kami ni Mira. Hindi ko maiwasang maakit sa aking hipag dahil napakaganda niya nung araw na yun. Hindi halata sa kanya na pagod sa trabaho at hindi ko maiwasang mapasulyap sa kanyang hita na sobrang kinis, partida na hindi pa siya nakasuot no ng stockings. Samantala hindi namin namalayan ang oras hanggang sa ma-realize naming pareho na 11:00 na ng gabi. Nagboluntaryo na akong ihatid si Mira sa bed space niya pero tumanggi siya at sa halip ay nakiusap na lamang siya na doon na lamang sa bahay ko magpalipas ng gabi. Agad naman akong pumayag at nagpasya na agad siyang maligo kaagad. Hiniram din niyang pambahay na damit at underwear ng asawa ko at agad ko naman siyang pinagbigyan. Dumating ang oras ng pagtulog at nag-volunteer na akong matutulog sa sala habang si Mira ay sa kwarto na matulog. Pumayag naman siya nung una at doon ay nagtungo siya sa kwarto at nagsara ng pinto. Habang ako naman ay naiwan para maglinis ng aming pinagkainan at para maligo na rin bago matulog. Maya-maya kaunti paglabas ko ng banyo ay agad ako nagsuot ng brief at pagkatapos ay shorts. Hindi ko gawaing magsuot pang itaas ng damit dahil gusto ko maging komportable ako sa pagtulog. Matutulog na sana ako nang muling lumabas si Mira sa kanyang kwarto at iniyaya niya akong manood ng pelikula sa internet. Nung time na yon ay may trending na pelikula yung movie na 365. Alam ko na pamilyar kayo sa palabas na yon, para siyang love story na may erotic in nature. Nag-aya siyang manood. Total ay Sabado naman kinabukasan, kaya okay lang kahit na mapuyat kami. Habang siniset up ni Mir ang aking smart TV, ay kumuha naman ako ng 4 na cans ng beer. Konting snacks ng soft mamon, peanuts na nasa garapon, at potato chips na binili ko 2 days before. Yun ang nilatag ko para kainin namin habang kami ay chill na nanonood. Samantala habang nasa kalagitnaan na kami ng pelikula kung saan ay may erotic scenes, ay bigla akong kinilabit ni Mira sa balikat at natatawang sinabing, "Tigang na tigang ka na Kuya Rico." Napahagikik na lamang ako. "Buntis kasi ang kapatid mo kaya tiis-tiis muna ako." Sagot ko naman sa kanya. Anong ginagawa mo kapag nakakaramdam ka ng, alam mo na?" Pilyang tanong niya sa akin. Nagets ko naman ang ibig niyang sabihin. "Syempre, walang katapusang Mary Palm," sagot ko. Napahagikik naman siya sa English translation ko ng isang action na gumagamit ng palad. Mayang kaunti ay may tinanong ulit siya sa akin.
Nasubukan mo na bang maghanap ng panandaliang aliw sa ibang babae maliban sa asawa mo? Bakit mo naman ay tanong yan? Tanong ko kay Mira. Isusumbong mo ba ako sa ate mo kapag inamin ko sa'yo na oo? Natry kong gumamit noon ng ibang babae kahit nakasal na kami pero syempre, walang involved na relationship. Kumbaga nagparaos lang ako. Pero hindi ko ipagpapalit ang kapatid mo kasi mahal ko siya. Paglalahad ko sa kanya. Napangiti lang si Mira sa akin at ngiting nangaakit yon. Napalunok naman ako nang nagkatitigan kami. Pagkatapos nun, ay bumalik na kami sa panonood ng pelikula. Sa panakaw-nakaw na panonood, ay pilit kong binibistayan ang katawan ng aking hipag. Sinilip ko sa bandang gilid niya ang kanyang dibdib. Bagamat malaki ay tirik na tirik. Naramdaman ko na nadadala na si Mira sa palabas. Medyo bumibigat ng kanyang paghinga. Manakanakang nagkukuyakoy siya. Isang sinyalis ng matatanda na nagiinit ng isang tao. Sa likod ng pagtatalo ng isip ko kung sasamantalhin ko bang pagkakataon, sa likod ng pagwawala ng aking armas sa aking suot na short, ay parang may isip na kumilos ang aking mga kamay at tumanda ito sa kanyang braso at humimas. Napapikit si Mira. Nagwagi ng kamunduhan sa aking isip. Dahan-dahan kong inilapit ang aking katawan sa kanya upang ipadamang init ng aking nararamdaman. Inilapit ko ang aking labis sa kanyang tenga at hinagod ko ito at manakanakang labas ng aking dila. Biglang pumihit si Mira sa akin at hinabol ng kanyang labi ang aking mga labi. Sa pasimula ay padampi-dampi na may diin at pabuka-buka ang aming mga labi hanggang sa hindi ako makapagpigil at kinuyumos ko ng aking mga labi sa kanyang labi. Nakaramdam ako ng sobrang excitement na maangkin ang aking hipag. Ang mailabas ang ilang buwang init ng aking puson sa pamamagitan ng pagpasok ng aking armas sa kanyang mahalimuyak na bulaklak na nag-aanyaya. Isang malaking kahangalan kung ito ay aking palalampasin. Inakay ko siya papasok sa kwarto at hindi kami kaagad humiga. Patayo kaming naghalikan. Mga kamay namin ay gumalugad na sa aming buong katawan. Inisa-isa na naming hubadin ang aming mga damit hanggang sa wala ng saplot. Nang gabing yon ay parehas naming nariting ang rurok. Umaga na nang kami ay magising. Para kaming mag-asawang kung mag-asikasuhan. Walang usapang namumutawi sa aming mga labi. Sa bawat gabing lumipas na magkasama kami, naging ritual na namin ang pagtatalik bilang pampaantok. Bagamat gabi-gabi ay niyayari ko si Mira, ay hindi ko na bago ang kaugalian namin ni Rowelyn na tuwing bibisita ako ay pinagpapalan ng kanyang labi ang aking armas. Habang ang boyfriend naman ni Mira ay hindi niya pinagdadamutan. Sa bawat gabi ay iba yung ligaya ang dulot ng pagsasanib ng aming katawan ni Mira. Wala kaming takot at bukas isip na nag-e-eksperimento sa pagtatalik. Tumigil lang kami ng mga anak si Rowelyn at bumalik na siya sa aming bahay. Bagamat hindi naman maituturing na pagtigil kasi hanggang sa ngayon ay nagtatalik pa rin kami ni Mira kapag may pagkakataon sa sobrang pananabik namin sa isa't isa. Minsan, bunga ng pananabik namin sa isa't isa ay nagawa naming magparaos mismo sa banyo ng biyanan ko nang minsan ipasyal ang aking pamilya sa kanila. Makailang beses din niya akong dinalaw sa aking opisina at kapag meron kaming chance ay tumutungo kami sa fire exit at doon kami nagtatalik. Alam kong mali ang ginagawa namin ni Mira pero hindi ko talaga mapigil ang aking sarili lalo na kapag wala ang asawa ko. Tanggap naman namin na hanggang sex lang ang lahat. Siguradong marami ang maghuhusga sa amin pero ayos lang.
Ang importante, masaya kaming lahat sa aming ginagawa. Ngayon siguradong tatanungin niyo ko paano kung malaman ng asawa ko na nagtataksil ako. Bahala na. Basta gagawin pa rin namin ni Mira ang lahat para manatiling sikreto ang aming ginagawa. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Rico.